Ang topic natin is design of reinforced concrete pilaster. Ito yung mga nakikita nating ribs na nilalagay natin sa basement wall. Ang application niya is to reinforce yung wall against bending. Bibigyan natin ng extra resistance. Parang kung i-compare natin sa human anatomy, parang ito yung ribs o yung backbone ng concrete wall. So, hindi siya considered as or officially columns dahil naka-incorporate yun sa wall. Ang main purpose, meron ako nilagay dito, dalawa. Yung una is to increase bending resistance of foundation wall. Yun yung sinasabi ko. Number two, to serve as vertical support to upper floor beams. Kunyari, ang distance ng column, yung main column ng kabahayan is 10 meters. Masyadong mahaba, no? So, ang mangyayari noon, kung meron tayong suspended slab do sa ground level, meron tayong beam. Maglalagay tayo ng beam para hindi masyadong malayo yung spacing ng slab. Kailangan natin ng beam, pero kailangan natin ng pagpatungan. Hindi natin pwedeng basta ipatong do sa ibabaw ng basement wall dahil manipis yan eh. Minsan 200 or 250 lang ang thickness. So kailangan natin ng something na magsasalo do sa beam. Minsan nilalagyan natin kung minsan ng corbel. Kung ayaw natin ng corbel, gagamitin natin ito, yung topic natin, yung pilaster. So bago tayo magpatuloy, magpakita muna tayo ng section para magkaroon kayo ng unting-unting idea ano ibig natin sabihin. Sabi ko rito is section drawing. Meron tayong drawing A at saka drawing B. Yung isa, regular wall, and then yung isang section with pilaster, sabi ko. No? Ang beam, at saka yung beam na to, pareho, no? Yung sa A and B, then yung foundation. Doon sa foundation, pwedeng straight footing ang gagamitin natin, continuous. Magkakaroon lang ng protrusion doon sa tapat ng poste o nung grid o nung ribs, yung tinatawag nating pilaster. So makikita natin doon sa susunod na drawing. Mag-drawing tayo ng perspective para ma-figure out ninyo. Ito yung perspective. Kung sana na-figure out nyo, nag-drawing tayo, no? Ito yung beam sa taas, sa ground level. Meron tayong concrete wall. Ito yung concrete wall, yung balapad yan, mahaba. Pinutol ko lang. Kasi marami pa yan, marami pang susunod na pilaster. Pinakita lang natin yung typical design. Doon sa foundation, straight footing, same level, para masimplify yung construction, magkakaroon lang ng protrusion, yung sinabi ko kanina, naka-protrude lang, para ma-accommodate niya yung load na dala ng pilaster. Kasi kung merong beam dito, intermediate beam sa ground level, siya yung sasalo. Yun yung sinasabi ko kanina. And then yung increase ng resistance ng concrete wall. Kasi kung nakita niyo yung figure ko kanina, yung section, yung kabilang side, may lupa doon eh. Itutulak niya yung wall. Kung hindi sufficient yung resistance ng wall, pwedeng magkaroon ng bending o magsimulang magkaroon ng crack yung wall natin. Kaya minsan nilalagyan ng mga designer ng ribs o yung tinatawag natin pilaster. So sa top view, ito para kumpleto yung information, pag tinignan natin sa top view, ito yung main column. Ito yung pilaster, yan yun. Yung nakikita ninyo rito, yung nilagay nating hats. Kunyari 8 meters ang distance o 10 meters, malayo So masyado nang mahaba yan para maglagay tayo ng slab dun sa taas na yan ang distance, 8 meters or 10 meters, sabi ko nga. Kaya maglalagay tayo ng intermediate vertical element. Ito nga yun, yung pilaster. So, yung susunod na computation, pakikita ko sa inyo, ipoprove natin dito kung ilang percent yung magiging increase niya sa resistance when it comes to bending. Compare dun sa regular wall na walang rib. Magpakita tayo ng practical calculation or investigation. Meron tayong dalawang scheme, yung sinasabi natin, letter A and letter B. Yung letter A is regular wall, 250. Kaya sabi ko, original scheme. Yung letter B is the same wall, but mag-introduce tayo ng pilaster para magkaroon ng rib. Ito yung drawing section, 1 meter straight pareho, para comparable, apple to apple ng comparison. Makikita natin dito, meron tatlong bakal, kasi ang spacing is 300. So, 16 mm at 300. Ang D is 250, but meron tayong effective depth, yung tinatawag nating D1. 250 minus 60 equals 190. Ano yung 60? Yun yung cover, concrete cover dito sa lower portion. Makikita natin dyan. Doon sa pangalawang drawing, sabi ko nga, the same, 250, ang spacing is gano'n pa rin.
Maglalagay lang ako ng 4 na bakal doon sa pilaster. Parang column. Meron ding ties. So makikita natin dito, sabi ko 2 diameter 16. Kasi ang sinasabi ko dito sa baba. Magkakaroon tayo ng dalawang lever arm. Mula doon sa back, ano po, dito. Kung dito gumamit tayo ng D1, siya magkakaroon ng dalawa. D1, kamukha dito, no? Plus dito, para doon sa bakal ng pilaster. So, ang explanation, makikita natin, no? Pagka kinalculate natin yung moment resisting. Kasi ito yung, ano natin, interest natin. MR equals AS multiplied by FY times D1. Sabi ko, where? Ang kinocompute natin, original scheme. D1 equals 250 minus 60 is 190. Sabi ko nga, substitute natin dito sa formula, makukuha natin yung resistance niya per meter, which is 31.46 kN para doon sa original scheme. Pag nagpunta tayo doon sa second scheme, yung with the pilaster, yun, yung pangalawang drawing, magkakaroon tayo ng dalawang lever arm, D1 at saka yung D2, yung ina-explain natin kanina dito, no? So, yung AS1, iba rin, at saka yung AS2. AS1, yun yung dalawang bakal na nandoon sa original. Dati 3 eh. Pero nawala yung isa dahil inintroduce natin yung bakal ng pilaster. So, 2 na lang. Kaya nilagay natin dito, 2 times 200 is 400 square millimeter. Yung AS2, yung bakal na to, ng pilaster is 2 times 200. Pareho, no? 400 square millimeters. I-substitute natin dito sa formula. Ito yung formula natin. MR equals 47.42. Nakita nyo yung difference? 31, naging 47.42. Kung kukunin natin ang percent increase, sabi ko, percent increase in bending resistance. Yun ang gusto nating malaman. Naglagay lang tayo ng rib. Hindi naman marami yung bakal na nilagay natin. Pero ang naging increase niya is 1.5 or let's say 50% increase resistance. Nakita nyo kung gaano kalakas. Na-prove natin na kailangan natin maglagay niyan bukod do sa intention natin kanina, yung sinasabi ko, para saluhin niya yung beam do sa upper floor. At the same time, napalakas natin yung bending resistance again do sa tulak ng lupa do sa kabilang side ng wall. So, yun po, no? Nakita natin, ano? Hindi tayo masyadong nagpakita ng komplikadong calculation. Simple lang yung pinakita natin, pero nakita ninyo kung gaano ka-importante. Bakit yung mga designer naglalagay sila ng rib? O tawagin natin, ang tawag nga ng iba dyan is pilaster. So bago tayo magtapos, gusto ko lang i-shout out yung meron tayong ilang mga viewers na nanood ng channel natin, si Boy Dorm Annex. Salamat sa panonood nyo. At ganun din sa mga estudyante ng engineering sa Baliwag University. Maraming salamat po sa pagtangkilik ng channel natin at sana i-share ninyo yung mga video natin para lumaki yung channel natin. Marami po salamat. God bless.